Hello! maganda pa rin tayo. Pare-pareho at magandang araw at gabi sa inyong lahat. Mga ka-Bertudes, pasensya talaga dahil hindi ako masyadong makapokus doon sa mga ibang vlog ko at video sa yan ay pasingit-singit lang dahil lagi akong busy sa personal. Marami akong laging kausap sa iba't ibang bansa at iba't ibang lugar. Syempre lagi tayong may intro. Yan. At pag-uusapan natin ngayon at ang babasahan natin ngayon ay si General Torre. Kasi maraming nagre-request sa akin na basahan at ulahan ko daw si General Torre. So ayan na po. Ito na po ang ating gagawin kay General Torre. Ayan. Sa mga gusto ng mabasagan ng kahit konting negative ay mawala sa inyo, mga kumapit na negatibo, at iharap nyo yung, ilapit nyo po yung inyong mga noo sa camera at basbasan ko po rin kayo para mawala yung mga negatibo nyo. Thank you very much sa ating lahat ng mga viewers, subscriber at sa ating mga ka-Bertudes. Hindi dahil sa inyo, hindi ako gagawa talaga ng mga ganitong video dahil tinatangkilik nyo at sinusubaybayan palagi ang video ko. Eto na ngayon, medyo bibilisan natin kasi meron pa akong isa pang gagawing video about kay PRRD. Yan, abangan nyo rin yan. Okay, dito na tayo kay General Torre. Yan, dami nagchat-chat sa akin dahil sa comment section na hulaan ko daw at basahan si General Torre. Na? So, ayan na. Dahil panapanahon lang ang ating mga iniintay. Dahil lahat ng mga sinabi ko sa inyo, ulit-ulitin nyo yung video, nandyan yan lahat ang sagot sa inyong mga tanong. Kaya minsan, hindi ko na kayo masagot ng sa comment section kasi andyan lahat ang tanong. Gusto ko kayo mismo ang makapulot ng sagot dyan sa mga video na binigay ko sa inyo. Okay, General Torre. Gising ka na ba? Ito na po ang kanyang tarot card. Para sa ating mga ka-Bertudes ang nag-aabang ng video ko kay General Torre. This is the card. Para kay General Torre. Tingnan natin ang tatlong enerhiya na nangingibabaw kay General Torre ngayon as of now. Okay? This is the 3 cards. Patay sa kaliwa, gitna, at kanan. Ayan. Ito na po ang tarot card ni General Torre. Kakakilabot. Kakaloka. Bakit ganito? Okay, this is short card. General Torre. Nangingibabaw ang enerhiya mo ngayon sa tarot card na inilabas ng tarot card sa'yo at nangyayaring aura mo. Ito ang nangingibabaw na enerhiya. Number of 6 and group. Ayan, ikaw yung center of attraction sa grupo. Kaya meron kang grupo na binuo at nabubuo at maaaring maging malaking issue. Ayan po, si General Torre, may mga kasamahan at grupo, no? At tinatawag natin teamwork. Yan. Yan yung nangingibabaw ngayon na enerhiya ni General Torre. Siya yung nasa center of attraction. No? Si General Torre ang bida dyan sa grupo na yan at magiging malaking issue at pinag-uusapan at ginagawa o mga ginawa niya. No? Ayan, ang dami. Ibig sabihin, group or
Siya rin yung center of attraction. So, sinasabi ko sa inyo, this is the number of 6. Na? Sign of grupo ang nangingibabaw na enerhiya. Kayo na po ang balang humusga. Na? Dito sa grupo, dito sa tinatawag na group or teamwork or tinatawag na samahan. Ayan. Siya yung issue ngayon at magiging issue talaga dahil this is the card. Base sa card, siya ay pag-uusapan issue tungkol sa kanya. Right? Okay, next card. Hard work. Na trabahong ayaw niyang iwan o hindi maiwan-iwan. Kaya ginagawa niya yung lahat. Nagiging inspired siya sa kahirapan, ngunit iniisip niyang harvestin ang pera o kaya tinatawag natin na pag-harvest after tanim. Ayan. Sinasabi dito na tinitingnan niya or nakikita niya yung kanyang mga pinaghirapan or na nangingibabaw na aura dito is in pag-harvest ng pera or financial na involved of money or financial problem or financial issue. Yan. Ha? Hardwork, tingnan nyo. And direct to the point na tayo, medyo kinitawata yung mga balahibo ko. Ayan. So, meron plano. About the plan. Issue kay General Torre about the plan. Siya ay malilink dahil may makakakita sa kanya na meron siyang kausap o kinausap. No? I think babae ang nakausap niya rin at saka isang naka-back up na nagmamanman sa kanya, isang matanda. Nagmamanman sa kanya, may alagang dalawang aso or tinatawag natin na merong asset o tauhan, no? About the plan. Ayan. So, yan yung nangingibabaw na enerhiya ni General Torre, no? Grupo, harvest money, or tinatawag na money issue. Ayan. Then, plan or plano. Pag-uusap. Ayan, pag-usap. Ayan. Ayan. So, tititignan naman natin ngayon ang 7 cards. Na? Dahil ang 7 cards na to ay maaaring mangyayari sa kanya, nangyayari at haharaping pangyayari at paparating na mangyayari. Okay. 7 card kukunin ko para sa mga nagaganap kay General Torre. Tingnan natin kung ano ang nagaganap kay General Torre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, ito ang 7 card na hinaharap sa kasalukuyan, nagaganap at nakalipas. Titingnan natin ang 7 card ni General Torre. Kabiguan. 3 pagsubok na kabiguan ang kanyang haharapin at mga kabiguan ang kanyang haharapin. Dahil marami siyang hugot o sakit na nararamdaman, parang gusto niyang iparamdam yung mga nararamdaman niya. Ganon. No? Kabiguan. No? Heartbreak and heartbroke. No? Hurt. So, ayan. Sinasabi ko sa inyo na may involve siya sa kabiguan. O tinatawag natin na sakit. Maraming mga bagay na nagbibigay pasakit sa kanya. Kaya pero nananaig yung kanyang
pammersonal o personal interest. Right? Ayan. Kaya siya ay maharap sa tatlong matinding mabigat na kabiguan. No? Ayan. Siya ay mahuhubaran sapagkat mapapagod siya sa kakasalok ng pera o financial kasi labas-pasok. Ayan. Ayan ang sinasabi ko sa inyo dahil dito sinasabi dito na magkakaroon siya ng parang pagbabalanse, no? Sapagkat ang pagtulong niya ay dalawang klase palagi. Tamang tulong at hindi tamang tulong. Mag-ingat ka, General Torre, dahil ikaw ay maaaring maharap sa dalawang klase ng tao na magbibigay sa iyo ng panimbang. Ano? At kung ikaw ay kailangan tulungan at hindi kailangan tulungan. Sinasabi rin dito na mayroong parang something budol. O ikaw ay mabubudol or ikaw ay maloloko. Kaya pag-ingatan mo rin ang iyong mindset at ilagay sa tamang pag-iisip ng mga bagay na posible at di posible. Yan. Ikaw ay kumakapit sa pag-asa, General Torre, at nag-oobserba sa usbong ng mga magaganap o tinatawag titingalain mo ang future mo. Dahil dyan, sinasabi na ikaw ay nag-oobserba sa iyong pinanghahawakang pag-asa. Ikaw daw ay umaasa at may pag-asa. Okay, tatlong kabiguan ng pagluluksa. Ikaw daw ay magluluksa, magdaramdam dahil sa pagtumba ng iyong mga investment or narrative. Tatlong yan, maaari. 1 star, 2 star, 3 star. Tutumba ang 2 star, hindi mo makukumpleto ang 5 star dahil sinasabi rito, dalawa lang ang nakatayo, 2 star. No? Ang iyong opportunities. I don't know kung ano pa ang ibig sabihin to sapagkat ito ay maglulugmok ka. Maharap ka sa lugmok o nakakaramdam ka ngayon ng kabiguan, kalugihan, at pagdaramdam, pagluluksa, or tinatawag natin pag-iisa rin. Hindi mo alam kung paano mo itatayo mag-isa yung iyong mga natumba sa iyong harapan. Ayan. General Torre, ikaw ay merong involving interest at saka puposisyon ka raw sa isang posisyon na maganda. Kaliwat kanan kang tatanggap ng pabuya o tinatawag na magandang take in and take it. Ayan. Ikaw ay General Torre ay may involve sa isang mag-asawa and then kasal. Maaring ikaw ay ikasal sa anumang klaseng kasal. Pero ito ay mayroong proposal. May involve ka o issue tungkol dito sa mag-asawa. Or ikaw ay mai-involve sa isang proposal. May mga pinopropose ka. Ang daming mga issue ng propose about issue, proposal, paghihingi o tawag nung proposal sa Tagalog kayo na marami kang pinopropose. Yan. About the proposal. Ikaw daw ay nagpo-propose o magpo-propose sa mga engagement. Yan. Ayan ang 7 card ni General Torre. Okay naman tayo sa ating mga katanungan. This is the 5 question para kay General Torre. Sa lahat ng gusto magpa-tarot card sa akin, hanapin nyo lang po si Chapo de la Cruz and chat me. Hindi ko po kasi lahat kayo nasasagot sa comment section dahil I'm very busy.
Thank you very much sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At syempre, subscribe, like, share, and comment. Yan. Wa ako pakal sa mga basher. Bala kayo sa buhay nyo, ha? Kasi wala pa naman kayong 10 dyan sa aking basher. At syempre, hindi po ako nakikipag-away sa inyo. Nais ko lamang po ibahagi ang aking mga nalalaman at karunungan. Gaya ng mga sinabi ko, ngayong taon na to ay patalinuhan. Kaya mas maraming kalaban ang mga nagdudunong-dunungan sa totoong may karunungan. Kaya ingat tayo sa ating mga sinasabak na laban o kaya ang binibitawang mga salita. Sapagkat ang lahat niyan ay may respeto dapat. Kaya I respect to all of you and to each other na makuha natin ng respeto ng bawat isang Pilipino. Ayan. Ang ating mga viewers. Ayan. Maraming salamat po. At sabihin nyo na naman, ang tagal. Okay. Okay, this is card. 5 question para kay General Torre. This is your card. Happy lang, good vibes lang for akit swerte. Always panalo, always tagumpay. God bless, more power, more blessings sa inyong lahat. Thank you for watching. At syempre, seryoso na tayo. Unang tanong. Ano ba unang tanong? I'm not ready. Kasi hindi ko kasi pinagandaan talaga. Okay. Mananalo ba si General Torre sa pag-aresto niya kay PRRD? Ayan. Tingnan natin. Kuwanin na natin dito sa tarot card. Number of 6, ang hilig talaga ni General Torre sa numero na 6. No? 666. Ayan. Pero I think, tinatanong, gaya nga ng sinabi ko, may nakita tayong propose. No? Tinatanong kung mangyayari ay parang, ayan, dumadaan sa mga encouragement ng proposal or propose o tinatawag natin na paghingi or tinatawag siya yung parang secret admirer ng mga taong bayan. Ayan. Kung mananalo as in hindi, baka maaaring pagsisihan niya to at hindi magandang sitwasyon. Marami pa siyang pagdadaanan kasi nandun yung tinatawag natin propose and propose and propose and pose and push. No? Nandiyan yung ayan, secret proposal or sinatawag natin ng encouragement or engagement doon sa mga taong kanyang gustong makasama. Ayan. Or gustong maging kasama sa kanyang buhay or transaction din. No? Tinatanong kung mananalo the number of 6. At this is the bad sign. Up, bring down. No? Ibig sabihin, meron siyang mga moves kasi maaaring hindi siya manalo o maaari siyang may mga mali talaga sa mga moves niya sa ginawa niya kay PRRD. So sa mga nagtatanong dyan, hindi talaga tama ang ginawa ni General Torre for arrest dyan kay PRRD. Ayan. So ayan, tignan natin pa ang tarot card.
Makukulong ba si General Torre? Ang tanong ng taong bayan. Ayan. Tingnan natin ang tarot card. So, where you want, tingnan natin kung makukulong ba si General Torre. As of now, nasa pag-aagawan ng trono pa siya. Kaya, pwedeng maging hadlang sa kanyang pag-upo ang kanyang hinaharap na kaso. Kaya dito, dahil sa posisyon, merong good direction sa kanyang mga intention sa pagkakaupo, no? Tinatanong ng tambayan kung makukulong ba. Sinasabi rito, may power pa siya. Kaya antay-antay lang kung siya ay makukulong dito kasi sinasabi 50-50, no? Nakaposisyon siya. Next card. Mapaparusahan ba si General Torre sa kanyang mga akusa sa kanya? Tingnan natin. Strange. Tinatanong kung malakas. At tinatanong kung makukulong ba. Malakas po. Ano? Yung mga akusa sa kanya, malakas sa laban. Tinatanong kung maakusahan, no? Sa mga kaso niya, kasi napakalakas ng ebidensya, napakalakas. Siya ay may haharaping pananagutan o responsibilidad, no? Meron po siyang malakas po ang harapin niyang laban, strength, palakasan, tinatawag dito strength, kalakasan, palakasan. Subalit ang kanyang health ay magbabago at magkakaroon siya ng responsibilidad sa mga inaakusa sa kanya. Malakas ang ebidensya, malakas ang laban, kaya ito ay palakasan sa laban, no? Yung lakas, strength. Tinatanong natin kung siya ba ay maakusahan o mananalo sa mga inaasuka sa kanya, no? Malakas ang ebidensya kasi dito, no? So strange, no? Malaki laban ng taong bayan at ng mga witnesses dyan sa mga cases na yan. So, ingat po, General Torre, kasi ikaw ay mahaharap sa isang responsibilidad at saka potential, no? At meron sa'yo mag-a-advise na isang matandang babae, no? At ikaw ay tanyag na may kalakasan at kahinaan. Umiira lang kalakasan, baka maabuso yung power mo o yung lakas mo, kaya mag-iingat ka. Thank you very much sa lahat ng mga nanonood, mga video. Ayun na po ang balang musika, sapagkat ito ay hula lamang or gabay na pwede nyo paniwalaan o hindi. Maaaring tumukoy sa iyo o sa ibang tao, gawing gabay lamang, no? Ang fourth question is, ayan, mapapanagot siya, malakas ang pananagutan kasi dito. Next question. Mapapatawan ba ng parusa si General Torre? So, tingnan natin kung mapapatawan ba ng parusa.
Number of 3, may change object. Lutang ang kanyang pag-iisip at sobrang pag-iisip. At napakalawak na kasinlawak ng ektarya ang kanyang iniisip. Subalit, gusto niya makipagpalitan ng kalagayan o mapalitan ng kanyang kalagayan. So, mapapatawan siya at maaaring siya ay may malawakang pagbabago sa kanyang katayuan, no? Maaaring siya ay nahihirapan sa mga plano niya sa buhay niya, no? Last card na po tayo, and thank you very much. Dito kasi may naaaurahan pa ako na para bang mayroong matinding iniisip si General Torre na makipagpalitan ng kalagayan, no? At katayuan. Kaya meron siyang mga kinakapitan. 3 yung kinakapitan niya, 3 person o 3 tao na malalakas na nakaback up sa kanya. Kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi dito kasi number of 3, mayroong mga pagbabago o change objects sa lahat ng issue na ginagalawan at pinag-iisipan niya. Malawakang pag-iisip ang mangyayari. Ayan. Ang last card natin ay ano ba maganda itanong? Mapapabalik ba ni General Torre si PRRD? Okay, tingnan natin ang card. Saan yung gusto kumuha? Dito. King of Pentacles. Yan. So, tingnan natin mabuti. Si PRRDD ay matagal nang nilalang at saka former president. Sa kaso niya kay PRRD ay nasa posisyon na comfortable at kahinaan ng kanyang mga katawan. So, kung mapapabalik niya to, dapat sa lalong madaling panahon makipag-cooperate siya. At sinasabi rin dito na maaaring maapektuhan ang katayuan ni General Torre sa kanyang trono ngayon. Kaya kailangan parang mangyayari, parang may nakikita ako ritong parang something issue para mapabalik daw sa si PRRD ni General Torre, or kaya yung maging way din si General Torre sa pagpapabalik is parang something na palit ulo o kaya palitan ng kalagayan. Ayan. So nakakalungkot pero nakikita ko na yung mga changing at saka yung object. Kaya nandyan po sa lahat ang lahat ng mga sagot sa aking mga video dyan sa mga tanong nyo. Kaya ulit-ulitin nyo yung video, isa-isahin nyo, nandyan yung sagot. Kaya kung mapapabalik ba si ni General Torre, si PRRD ay isang lalaki rin ang magiging dahilan para mapabalik si PRRD, ano? May involve lang siya. Tinatawag dito na si General Torre ay parang may title na panalo pero kulong. Ayan. Thank you very much for watching. Maraming salamat po sa inyo. And next video ko, abangan nyo po kay PRRD. No? Tingnan natin at i-update na natin si PRRD. Thank you very much for watching.